May nagplano, sila-sila lang. Mahirap pumasok na hindi rin consistent, hindi rin aligned yung pananaw namin sa pananaw ninyo. Mahirap yun. Na kailangan, bago yung plano, nag-agree tayo, ganito gagawin natin, dapat align tayo. Ano ba talaga problema? I'd rather go down, diretso na ako. And then, dun lang ako sa gilid-gilid. Na? You know, mga kababayan, maano rin tong mga kasama ko. Yung iba. Yung iba, sinusubo ako eh. Pero yung iba, pinoprotektahan ako. Huwag ka na muna lumabas at mahirap. Baka mamaya, bitag eh. Yun yung analysis ng iba. Ako naman, alam ko na may hunch ako na pinalalabas yung mga key personalities para mailagay nila may tala, okay, confirm sa kanilang order of battle. Para later on, pagka nagkasuhan, kaso, yung ganun ba? Kasi nandiyan kayo, etc. Lalo na kung nagkagulo. Yan ang hirap ng may nagplano, sila-sila lang. Mahirap pumasok na hindi rin consistent, hindi rin aligned yung pananaw namin sa pananaw ninyo. Mahirap yun. Na kailangan, bago yung plano, nag-agree tayo, ganito gagawin natin, dapat align tayo. Ano ba talaga problema? Sino ba talaga problema? Pagka wala tayong ginawa, makakaantay ba tayo ng 2028? Hintayin na lang natin 2028. Gaya na sabi ni BP Inday, 2028, magtakbo na lang ng ano. Pero pagka ang analysis wala ng 2028, hindi naabuti ng 2028. Either may impeach si Inday, tsugiin si Inday, nakunwood, huwag kang papatsugi, at yung COMELEC, dayain siya. No? Hawak nila bole. Hawak nila ang beat. Anong hawak ni Inday? Ay, nako. Binubugbog nila masyado si Inday. Naku, pagka yan, nakakawala. Pagka yan, upakan kayo talaga niyan eh. And I want to see that day when iikot yung gulong talaga. Gigil eh. Ako gigil ako eh. Now, kung ang usapan, agree tayo ganito, ito yung problema, ito yung outlook, ito yung magiging development niyan, ito yung timeline nila, etc. Ito yung pwedeng mangyari, 1, 2, 3. Next is, anong gagawin natin? Okay, ito yung option 1, 2, 3. Lahat ng leader yan. And then magkaroon ng isang consensus kung yun talaga ang gagawin. Pero kung di ganyan ang mangyayari, kanya-kanya, sige, kanya-kanya. Ang sabi naman sa akin, nag-meeting na raw mga leader. Sabi ko nga, ba't wala ako ron? Ba't wala ako ron? Nag-meeting na raw mga leader. Hindi pala traton leader ako eh. Bahala kayo. Ba't yung tinatawagan ako? Pucha na, pagkapatayan, tatawagan nyo ako. Anting nyo sa akin. Si kamatayan. Ay, nako. Nyawa talaga itong buhay natin, no? So what was the end objective? Ano yung dulot nito ng rally na yan? Ano yung rally ng September ng June 28? Ano ba tayo? July, no? June 28 ng White Ribbon March. Hiniram pa yung White Ribbon ko, no?
Oh, di ba? May white ribbon ako pinagsasabi. Tapos naging white ribbon march, ano? Nanonood sila sa vlog. Like, share, subscribe. Ay, naka. Tapos doon ano yung rally na yon? Ano yung white ribbon march? Ano yung objective? Again, palitawin yung mga kasama. Palitawin yung mga dumi. Palitawin yung mga kasama. Palitawin. Para salita. Para blacklisted. Para makita sino talaga dito yung mga delikado tayo. Tapos nun, hindi nag-materialize. Merong mga ibang leader na nagsalita doon at tatayo, and then maya-maya, parang nasa bangko na, nag-withdrawal. Parang nagbangkran eh. Itong grupo, withdraw. Isang grupo, withdraw. Isang grupo, withdraw. Hala, yan. Yan. Ay, doon na naputol yung vlog ko kung ano yung mga lessons learned doon sa White Ribbon March. Hindi na ako nakatuloy noon. Tuloy-tuloy na to kasi. May tumawag sa akin, malangang tawag. Tinanggap ko, inabong ko. 4 kami oras nag-usap. Ano to, about the lahat ng bird's eye view, satellite view, ganun ba. So, ang inaano ko, ang sinasabi ko noon, that is what happens pagka yung intel mali or yung assessment, yung analysis mali. Right there, yung White Ribbon March, alam na natin na is going to be a rally ng Dilawan, Pinklawan, Pulahan, at saka CPP, NDF. So, ba't sasali? Pero ang sabi sa akin kasi, baka sakali. Kaya naging comment ko yun, baka sakali. Baka sakaling may mangyari, tumuloy, and then biglang magdeklara ng revolutionary government, mahirap yon. And then at least nandoon tayo para makipaghagel-hagel. Sa akin hindi. Kaya ako, ang peg ko, sinabi ko, hindi ako pupunta. Sinabi ko sa vlog, hindi ako pupunta. Tapos noon, ayokong dumagdag do sa kanila sa numbers ng ng CPP, NP, NDF Galit ako sa CPP, NP, NDF Galit ako sa Pinklawan, sa Dilawan. Kasi lahat ng mess na ito galing sa kanila Lahat dito galing sa kanila. So, tapos rally sila, White Ribbon March parang magkaisa na. Hindi, budol Para itutuhog ko yan doon sa recent na rally Magkasunod lang Isa is Catholic, humiwalay ang INC. Question mark. Pero those are the questions that come out brutally frank sa mga kasama, sa mga kaibigan, sa mga leader at sa mga mamamayan na nagmumura. Putangin ano nangyari? Putangin na nga talaga. Galing ako Baguio Ibang galing probinsya Nantokwa Nagkaroon tayo ng pansamantala, panandaliang pag-asa na ito na. Pero hindi pa pala. Bakit? Question mark. Sino may pakana niyan? Was it really the INC or the other religious groups? I'm talking of 28 and 30 rally. Magkasunod. Or was it the administration? Why? To draw out yung mga leader ng mga grupo. To draw out the people and tire you. Paguring kayo. Frustrate you. And then, in effect, magalit kayo sa mga leader ninyo. Mahinang klase. Putang ina, yun na naman kayo. Yung ganun ba? Thereby affecting their leadership hold sa mga tao, sa organizations. Kasi rally ng rally, hanggang sa may bumaklas na lang. Nangyayari sa amin ganyan. SFJF, may mga magsasabi
na, sir, magpapahinga muna kami. Pagod na kami. Sabi ko, alak na to ko. Di magpahinga kayo. Linchok na. Voluntary nga ito eh. Matakot kayo, mag-ano kayo, mag-alala kayo. Pag ako magsabi sa iyo, magpahinga na ako. Linchok na. Namatayan ako ng ilang aso dahil ang pagbaba ko na yan, ha. Namatayan ako ng ilang aso. 4 na aso. 4 na tuta, namatay. Dahil dyan. May nanganak na si Ara, favorite ko, namatay. Namatay yung 2. Tapos yung malalaki na, namatay eh. Namatay. So, 4 na aso yung namatay sa akin. Yung pagbaba ko na yan. Anyway, buhay ko naman ang kapalit, kaya okay lang. So, what's the end objective achieved? Ano ba yung end objective? Meron ba? Kung meron, ano yun? Tinakot lang ba ang gobyerno, ang admin, na kaya ng INC magmasap ng tao, biglaan isang bagsak pang kaya namin suportahan si Marcoleta. Huwag niyong gagalawin yan. Parang gano'n ang dating. Pero, considering yung 2 nauna na rally, million, 25,000. Bakit gano'n? Question mark. Nag-iisip lang ako, thinking out loud, sharing my what I'm thinking, mga opinion ko. Kaya nga sabi ko, sana meron di tama dito. Kaya nung sinabing lilipat na sa Liwasan, sinabi sa akin, sir, lilipat na sila sa Liwasan, magtuloy-tuloy to, sir. Ay ko, bahala kayo, hindi na pupunta, ayoko na. Kasi meron di tama eh. Unang-una, baka mamaya, biglang umalis sila and then maiwan yung ibang grupo doon, biglang sabihin, may mag-instigate doon, lusubin yung Malacanang. Wala na si Bongbong Marcos doon. Nasa Canada na. And then, nakaabang doon yun, no? Yun ang hirap ng hindi mo alam yung overall na plano. Ngayon, kung kino-compartment ninyo, bahala kayo compartment ninyo. Ngayon, kung sa wala kayo tiwala sa akin, then go ahead. Wala rin ako tiwala sa inyo. Kung nag-iingat kayo, nag-iingat din ako. Ayoko nang basta-basta isusubo sa akin yung gagawin. Ayan na, sitwasyon. SFGF, sumali na kayo. Ayoko ng ganon. Didiktahan nyo kami ng kami, ready kami, buhay namin, ibigay namin, kayo. Buhay pa rin nyo, kaya nyo ibigay. Yung mga tao ko, ready na sila. Patay kung patay. Pero yung iba, baka mamaya, mag-iiwanan. Kaya nga ayoko ng ganon, nakasama. Ang mga musang, hindi ganon. Walang iwanan ng musang eh. Ang musang, pagka nakita ng pinaglalaban niya. Alam niya na sa tama siya, bakbak, matira matibay. Ang 7 nga, kayang banggay na 100 eh. Kaya nga sabi ko, mahirap yung gano'n na hindi mo alam yung plano. Kung mayroong plano, kung wala, ayun ang mahirap lalo. Wala nang plano. Come what may. Ano ang end game? Yun yung ano. Ano yung ending? Ano ba gusto natin mangyari? Tapusin yung problema? Sino ang problema? Anong problema? Baka yung problema, hindi pa natin Ano na yung problema? Anong gagawin natin? What are we going to do about it? Ay, nako. Panay ganon. Ako, nainis na ako kasi pagka may mga nagsasabi sa, nagko-comments, sir, panay dada ka eh. Putang ina, panay dada ka, gago. Kayong, panay dada ka. Itong mga troll, gago eh. Sarap pagkakatayin eh. Ay naku, pagka umikot ang gulong talaga, matuntun ko kayo. Alam namin kung nasaan kayo eh. Pasukin namin kayo, linti kayo. Puta, vision, nakabarikada kayo yan. Puta, ragis kayo. Ratratin namin kayo dyan. Tangina nyo, hayop kayo.
Kagagaling ninyo, matapang kayo eh. Kasi keyboard warrior kayo eh. Pero tingnan natin kung kayo yung nakaharap namin. Mga putargis kayo, mga Pilipino kayong ginagawa nyong kagaguhan tong Pilipinas para lang kumita kayo, animal kayo. Pinakakain nyo sa pamilya nyo. Pera naman ng taong bayan yung binabayad sa inyo. Ay, nako. Kaya daling kayo lahat sa isang isla. Tama yung daling kayo sa isang isla. Kaya, balik tayo. Was it achieved? The end objective, kung meron man, end objective. Ano ba yung end objective? Kasi nag-pack up na eh. July 2, pack up. Sabi, tapos na yung permit hanggang alas 8 lang. Yung unang araw, nag-rally, walang permit. Pangalawang araw, may permit hanggang alas 8, pagkatapos nun, tigil na. Ang initial na sinasabi, 3 araw pero hindi napayagan, etc. etc. Pero, lumipat sa, supposed to be, lipat sa liwasan para walang permit na kailangan. Again, may question. Unang rally, milyon. Pangalawang rally, milyon. Pangatlong rally, walang milyon. 25K. Yun yung count eh. Ewan ko kung mali yung count, pero 25K, 100K. 500,000, malaki yun eh. I'm thinking of one stadium is 55,000 eh, ng INC. 55,000, mga ganun. So kung 100K, ganun karaming tao. Kasi kung titignan mo yung aerial shot eh, hindi naman umabot doon sa Mormon eh. Pero dito sa harap, kaya nga mga ano, tama yung mga ganun eh. Give and take mo 50K na nga, bigay mo eh. O 50K compared to 1M, 1M. So, what was the plan? Hindi buong iglesia ang lalabas? Question mark. I'm thinking aloud. Bakit nasaan yung milyon? Hindi lumabas yung milyon. Bakit? Yun lang. Titignan nyo nga yung buses eh. Ilan yung buses? Ilan yung capacity ng isang bus? Gawin mo ng 60. Oh, may 10 ba yung bus doon? So, yung iba, kung paano, ewan. Basta ang punto, checkin nyo yung mga picture. Aerial. Screenshot ninyo, estimate nyo per square meter and all that. That will give you a count. Kung yung density ng tao, 10 per square meter, kapal yun, 10 na tao sa isang square meter, dikit-dikit yun. Then kung ilang square meter yung takbo nun, makita nyo kung ilan yung, ma-estimate ninyo yung crowd. Pero sa akin, no-brainer yun. 1 million, kung kita nyo yung 1 million, di ba yung Luneta? Grabe yung puno yun, di ba? Yung sa Quirino Grandstand, no? So, ito, kung 1M, o kalahating milyon, o 200,000, 100,000. Yung 100,000, September 21, EDSA Shrine, hanggang dun sa Gate 3, yun. Puno-punuan yun. Buong EDSA. 100,000 lang yun. So kung just imagine yung, tama lang yung mga ano eh, yung estimate eh. Bakit? Nakapag-rally nga ng 1M eh. O 2M pa nga nung una eh. Tapos nun 1M tong kay Amy Marcos ba na bangag speech. Bakit ngayon? Walang 100,000. Anyone who knows the right estimate, the crowd estimate, may nagsabi kasi sa akin 25,000 eh. Well, anyway, ang ano ko doon, I'm driving at, yun lang ba? Kaya nga, we were expecting more will be coming. That's why we said na suporta na natin to, tapusin na natin to. Problema, tinapos. Tinapos yung ano. Well, we don't know what's happening doon sa kanila, no? So, kung meron man objective, ano yung objective nila? Suportahan si Marcoleta? Was it achieved? I don't think so. So kung ano, nag-flex sila ng muscle, kaya namin mag-rally, matakot kayo sa amin, pagka ginalaw nyo isa sa amin, we are one.
galawin nyo yan, parang ginagalaw nyo kami. Maghunos dili kayo. Paano biglang kakinasuhan pa? So, anong yun ang gagawin sa inyo? Anong ngayon ang gagawin nyo? Question mark. Ano po ang gagawin ninyo? Tutuluyan. O, another question mark, sacrificial lamb ba si Marcoleta? May mga nagsasabi ng ganon. O a nice way of putting it, ano tawag dito? Nagpapadil lang ba na scratch my back, scratch your back, ganito, ganyan. Anong gusto ninyo? May ganun ba? Question mark. Malalaman natin sa mga susunod na araw pagka tinuloy si Marcoleta. Kung totoo yung rally na yan, katarungan, katotohanan, pananagutan. Ngayon, kung kunyaring tinuluyan si Marcoleta, sacrificial lang si Marcoleta, you can think of what you want to think, mga kababayan. Nandun yun at the back of your head Parang, ayoko sabihin kasi magagalit sa akin ang ano. Pero yung mga kababayan natin, sinasabi yun. Nagpaano lang. Pangit pakinggan So, ano yan, areglo? Parang ganon. Parang nagpa-areglo lang. So, hindi natin alam Basta nagpack up bigla. And then umalis na si BBM. Canada na. Nalipat dito sa Liwasan. And I was hoping na magtuloy-tuloy na yan, patapusin na. Pero hindi naman yun ang end objective Parang hindi yun ang, walang balak tapusin. Kaya nga, nakakapandambot. What happens next if Marcoleta gets charged? Na wala na, hindi na makapag-investigate yan dun sa mga mali-maleta, Blue Ribbon, wala na nga, hindi na nga nila hawak At least merong magtatanong sana. At lalo doon sa impeachment, wala nang mababawasan yung Senate judge. Kasi non-bailable yung ginagawa nilang kaso na wala namang balor yung kaso wala namang ano yun yung campaign money Hindi naman pera ng taong bayan. Samantalang itong puta ng mga to, ninakaw yung pera ng taong bayan, yun ang walang plunder. Ninakaw yung pera ng taong bayan. Trilyon ang halaga, bilyon-bilyon magkaroon ng maleta. Itong ombudsman na kinasuhan si Marcoleta. Election campaign, funds, plunder. You see the design? Mga plastic itong mga to Mga plastic, mga walang niya Pero yung mga ninakaw sa atin, ng mali-maleta na may nagwi-witness, na dineliver, etc., etc., na sinabi ni ko, sinabi nung iba na witness, nagko-corroborate yung mga testimonya nilang lahat bago walang plunder. Si Marcoleta meron na siya nag-iimbestiga. Tarantado talaga itong mga animal. So sige lang, abusuin nyo pa yung batas, abusuin nyo pa yung kapangyarihan ninyo. Enjoyin nyo lang enjoyin nyo. Kasi pag ikot ng gulong, yari kayo sa amin. Okay. Will the INC go out again? Question mark. Lalabas ba ulit ang INC? Kunyari, inaresto si Marcoleta. Yung nagbabadya pa lang nakakasuhan, nag-rally kayo bigla. Bang! Ayan, rally. Na sinusuportahan si Marcoleta. Paano ko inaresto? Lalabas ba ulit kayo? Enforce? Question mark. Paano kung di kayo lumabas? Isipin ng tao, nagkaroon na ex-deal. Ano yung ex-deal?
Your guess is as good as mine. Ay, nako. Sorry sorry. Pero yun yung iniisip ng mga tao. I'm just thinking out loud. So, yun nga. Nasaan yung mga members? Nasaan yung numbers? January 13, 2M. September 2 or November na rally, 1M. Yung IME speech, bangag. And then itong July 30 to June 30 to July 2, ang estimate 25K. Nasaan yung milyon? Na kaya naman nung unang dalawang rally, milyon. Bakit ngayon? 100,000, 200,000. Kasi nakita ko yung 100,000 sa sa EDSA. So a deeper question is, was the rally initiated by the admin? Was the rally initiated by the admin? Una, yung White Ribbon March, June 28, lahat ng Christian group, hindi sumabay ang INC, karoon ng June 30, INC, magkasunod. Religious groups. Question, was this designed by the administration? Nag-agree na tapos nun. Kasi in June 28, alam natin na it was supposed to be Dilawan, Pinklawan, Pulahan, CPP, and PNDF. Leftist na. Ito, June 30, INC. Bigla, ayan na. Ang sabi pa, wala nang uwian. Yun ang report sa akin ng mga intels ng SFGF. Wala na sir uwian daw to sir hanggang hindi natatanggal si Bangag. Paano nangyari? Wala namang sinisigaw na Marcos resign. Paano nangyari yun? Kaya nandalian na pag-asa, akala ng lahat, ito na. Ito na. That's why I would encourage all the groups, the group leaders, group members, you discern kung anong given. And then try to permutate, try to think it over kung ano na talaga. Better yet, mag-usap-usap kayo mga leader. Kung nag-usap kayo, wala ako, bahala kayo. Ang sa akin, mag-usap-usap para isa lang ang kumpas, isa lang ang tugtog. Hindi yung gagalaw yung isa, and then may sariling galaw yung iba, and then magpapahamak itong iba, mapapamak yung ibang grupo. Pagka kunyari, mag-insist yung ibang grupo, lusubin ng Malacanang, ayaw ng ibang grupo, o paano na? There's got to be an agreement kung anong gagawin. Hindi tama yung if you do not have the numbers na lusubin yung Malacanang. Pero if you are in 1,500,000, sige, lusubin yung Malacanang. Ubusan. Putangin na yan. Pag kami na matay dyan na civilian, putangin na nyo. Ganon. 1,000,000 kayo. Okay sa akin nan. Lusubin yung Malacanang pagka ganyan ng dami. Pero pagka 100, 200, 1,000, wag nyo subukan. Mamamatay kayo dahil yung mga security forces dyan, may barikada na nga, design, ang orders pa niyan is defend yung kanilang pwesto. Pero pagka kunyaring you're numbering 1,000,000 and that will show yung sovereign will of the people, di sige, lusubin nyo. Pero yung mga leaders, mauna kayo. Hindi yung, kasi yung buhay ninyo, parehas din naman ang buhay ng mga tao Pare-pares naman tayo ng buhay Kaya, patapangan na lang yan kung sinong Pero pagka binavalue kasi yung buhay ninyo compared to sa buhay ng mga tao, wala mangyayari sa atin yan. Pagka ganon, wala mangyayari. Hindi pa ako naliligo Galing pang Manila.